Siyam na taong gulang ang bunsong kapatid ni Juanito noon na itago na lang natin sa pangalang Dindin. Gaya ng sabi ko, pinalibutan nila ng mga lumang lambat na may mga kawil ang palibot ng bahay at mga puno sa bakuran. Ang ibang net ay dati na talagang pinuwesto sa puno ng durian, lalo na dun sa katabi ng CR, upang kapag may mahulog na bunga, walang matatamaan. Marami silang mga lumang lambat bunsod ng malapit nga sa dagat. Isa sa hanap buhay ng mga tao sa lugar ay pangingisda gamit ang bangka, bingwit at net. Buong akala ng pamilya tapos na ang kalbaryo sa mga aswang. Ngunit meron pa palang paparating na nagresulta pa sa pagkasawi ng isang miyembro ng pamilya. Minsan isang araw noon, nagpunta ang nanay ni Juanito sa pamilihan kasama ang bunsong anak. Habang namimili, kapansin-pansin ang dalawang matandang tingin niya ay mag-asawa na lagi nilang naaabutan doon na nakatingin lang sa kanila. Kung baga, parang nasa kanila raw talaga ang atensyon. Hindi man lang naisip ng nanay ni Juanito na iba na ang pakay ng mga ito kasi sa dami ng tao roon, sa kanila talaga nakatingin, di ba? Walang mali siya sa nanay pagkat sa isip-isip nito, hindi maiiwasan ang ganong tagpo o normal lang talaga na titigan ka ng ibang tao, lalo pat pamilihan ang lugar na yon, di ba? Ang hindi niya namalayan, yun na pala ang mag-asawang aswang na lolo at lola ni Adeline. Parang binabantayan lang ang galaw nilang lahat. Kasama si Juanito na siyang pinakapakay talaga ng mga aswang. Isang araw, abala ang buong pamilya sa koprahan at huling araw na ng kanilang pangongopra. 10:00 ng umaga, nagmerienda sila ng hinog na bunga ng langka galing mismo sa puno na tanim ng tatay nila. 3:00 ng hapon, kumain naman yung mga kapatid ni Juanito at nanay nila ng bunga ng durian dahil merong 2 hulog na galing din mismo sa puno. Pagsapit ng dapit hapon, sumama si Juanito, isang kapatid na lalaki at tatay nila sa truck papunta sa pantalan upang maihatid na ang mga koprang na harvest at para makabili na rin ng mga kakailanganin sa pamilihan. Pagpatak ng 4:00 pasado ng hapon, dahan-dahan namang naglakad pa uwi ang nanay ni Juanito at ibang kapatid nito. Medyo malayo ang koprahan kung kaya magtatakip silim na nang sila'y makauwi. Pagdating sa bahay, salitan sila sa paggamit ng CR bunsod ng sumama ang tiyan ng 3 marahil dahil sa kinain na mga prutas. Matapos noon ay agad din namang nagluto ng hapunan ang kanilang nanay habang hinihintay ang iba pang miyembro ng pamilya. 6:00 pasado ng gabi, lumabas ng bahay ang bunsong kapatid ni Juanito dahil gagamit uli ng CR. Bagaman nakabukod, hindi naman masyadong kalayuan mula sa kanilang kusina. Siguro sa tansya, nasa mga 5 di pa lang. Yung CR nila na yon ay gawa sa kalakal at dahil sa kalumaan, yung dingding nito ay butas-butas na. Sa ibabaw nun ay may puno ng durian at puno ng nyog. Gaya ng sinabi ko kanina, merong net na nilagay doon at meron ding mga kawil. Habang abala ang nanay sa kusina, narinig pa niyang umiri ang bunsong anak. Di niya lang pinansin kasi ganun talaga mag-CR ang batang yon. Nag-iingay upang hindi matakot dahil walang ilaw sa loob. Sa pamamagitan ng pag-iingay niya, maririnig siya ng nanay. Madilim ang paligid ng lugar dahil wala pang kuryente nung time na yon. Tanging lampara lang ang gamit ng mga tao o di kaya'y sulo na may lamang krudo.
So maya-maya nun, nahulog bigla yung basong hawak ng nanay ni Juanito at nabasag. Pagkatapos ay kinabahan siya ng walang dahilan. Basta bigla na lang daw siyang nakaramdam ng hindi maganda. Ang sumagi sa isip niya, kamusta na kaya ang kanyang mag-ama? Makaraan pa ang ilang minuto, dumating naman si Juanito galing sa palengke, bitbit ang mga pinamili. So nang mga sandaling yon, ang sabi ng nanay niya okay lang pala. Hindi nila napansin ang bunsong anak nun kasi nga naghahanda na sila para sa hapunan. At nung nasa hapag na, nagtaka sila dahil wala pa si Dindin at yung aso nila. Paikot-ikot sa bahay na akala mo nakaamoy ng kung anong bagay. Di nagtagal, may kumalabog sa CR, isang ingay na parang natumba na timba. Doon pa lamang naalala ng nanay na nandun pala ang bunsong anak sa loob. Ang pinagtataka niya noon bakit hindi pa tapos kanina pa ito sa CR. So sa puntong yon, dali-dali nang tumayo ang nanay ni Juanito para tignan at tawagin ang bunso. Ngunit sa di inaasahan, laking pagkagulat ng nanay nila at bahagya itong napaatras dahil pagkalabas sa may pintuan ng kusina, namataan niya ang dalawang itim na nilalang na parang galing sa likod ng CR na biglang pumaibabaw. Subalit nung nasa itaas na, hindi nakaalis ang dalawa gawa ng sumabit ang mga ito sa net na maraming kawil. Nanlaki ang mata ng nanay sa nakita at pasigaw na sambit nito sa mga kaanak. Hala, dali kayo Juanito. Tignan nyo nga kung anong nilalang tong sumabit sa puno. Nang nagsilabasa na silang lahat at nilapitan ng bahagya ang tinuturo ng nanay, pagkakita nila ng medyo malapitan, napasigaw ang nanay nila dahil kanilang napagtantong mga aswang ang nakasabit doon. Meron itong mga bitukang nakalawit sa ilalim habang nagpupumilit makawala sa net. Hala, si Dindin! Pasigaw na sambit ng nanay at dali-dali na nilang tinungo ang bunso sa CR. Pagkapasok sa loob, binasag ng iyak at palahaw ang katahimikan ng lugar dahil bumungad sa mag-anak ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Wala ng buhay, naliligo sa sariling dugo na puno ng malalalim na sugat mula sa kagat, ang leeg, mukha, ulo at maging sa mga braso nito. Sa sobrang taranta ng ama, winasak niya ang mga dingding ng CR at agad nilang dinala sa loob ng bahay ang batang si Dindin. Matapos nun, kumuha ng iba pang net ang tatay nila at hinagis sa dalawang nilalang na nakasabit pa sa ibabaw ng puno upang makasiguradong hindi na makaalpas ang mga ito. Si Juanito naman, kinuha yung sungkit nilang ginagamit sa saging na may matalim na sanggot sa dulo at walang kung ano-ano, walang pakundangang pinaghahampas niya ang aswang na pilit kumakawala. Akala mo'y isang pugita dahil meron itong nakalawit na mga bituka na parang mga galamay. Kasi gumagalaw din na animoy may sariling buhay. Ilang sandali pa, kumuha naman ng mahabang baril ang tatay ni Juanito. Pagkatapos ay tinagtad ng bala ang dalawang ulo. Sa sobrang lakas, nabasag ang katahimikan ng lugar ng mga sunod-sunod na putok. At habang niraratrat, labis ang pagtataka nila dahil umuusok lang ang mga nilalang at patuloy pa rin sa pagpupumiglas. Sa madaling sabi, hindi tinatablan ng bala kung kaya ang naisipang gawin ng tatay, pinutol ang mga net at ibinaba sa lupa ang dalawang pinanggal na tinakpan din agad ng iba pang lambat. Matapos nun, walang kung ano-ano ay pinagtutulungan nilang tagain ito, lalo na si Juanito. Sa umpisa kahit anong hampas at tusok sa nilalang, tumatalbog lang talaga ang itak. Hindi nga tinablan ng bala ng baril itak pa kaya? Subalit nung ginamit ni Juanito ang kutsilyong gawa sa tanso,
Isang tarak lang, nangisay kaagad ang isang nilalang. Humiyaw ng pagkalakas-lakas dahil sobra itong nasaktan na ibig sabihin, tumalab ang punyal na yon. Kaagad namang sinunod ang isa pang aswang at walang habas na pinagsasaksak hanggang sa hindi na gumagalaw. Siniguradong patay na bago nila pinantanan. Di nagtagal nun, nagsidatingan naman ang iba pang kalalakihang kamag-anak ng pamilya kasi nga nakarinig sila ng putok ng baril mula sa bahay nila Juanito. Akala nila'y may naingkwentro na masasamang tao kung kaya dali-dali silang lumapit na may bitbit din na matataas na kalibre ng baril. Subalit pagkakita sa kalaban, nanlaki ang mga mata ng mga ito dahil hindi rebelde, hindi masasamang loob kundi dalawang aswang na ang pinagmulan ay sa karatig bansa. Pinanggal ang tawag doon, habang wugwug naman sa Pilipinas, partikular sa Katimugan. Ala, anong nangyari kay Dindin? Nadali ng aswang eh. Ano? Paano nangyari? Nag-CR lang siya eh. Di namin namalayan, inatake na pala sa loob. Wala eh. Hindi man lang nakasigaw ang bata. Anak nang, uubusin natin ang lahi ng mga yan. Buti nahuli nyo rin ang dalawang salot na yan. Oo, nasabit sa mga nilagay naming kawil sa ibabaw. Buhay pa ba? Pinatay na rin namin yan. Mabuti kung ganun. Grabe to. Dati, sa kwento ko lang naririnig ang mga nilalang na ganito. Ngayon nasa harapan na natin. Tignan nyo oh, bituka nga. May puso pa na nakalawit sa ilalim. Halimaw to. Dapat nito sunugin na kaagad. Hindi, wag muna. Tignan natin kung anong pwedeng gawin dyan. Sa galit ng mga kamag-anak nila Juanito kasi nga namatay ang bunsong kapatid na babae, nirapido pa nila ang aswang kahit na hindi na gumagalaw. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, dun pa lamang natatablan ng bala sapagkat kada tama nadudurog ang mukha. Paliwanag ng isa, siguro kaya hindi na gumagana ang kakayahang hindi tablan ay dahil pinatay na nila Juanito bago pa man niratrat uli ng bala. Samantala, halos mahimatay naman ang nanay ni Juanito kakaiyak sa sinapit ng bunsong anak. Wala nang magagawa dahil patay na talaga ang bata. Kinabukasan nun ay ipinakita nila sa mga tao ang dalawang ulo ng aswang na durog na ng bala bilang pagpapatunay na umiiral ang ganoong klasing nilalang. Pagkatapos nun ay kaagad nilang dinala sa babaylan. Agad na sinabi nito, hanapin ang dalawang katawan ng aswang dahil panigurado nandun lang sa lugar malapit sa bahay nila Juanito. Tapos naghukay sila ng malalim at sinilaban ang dalawang ulo ng mga aswang hanggang sa maabo. Dali-dali nilang sinuyod ang buong lugar at kanilang ang natunton ang kinaroroonan ng dalawang katawang walang ulo na nakapwesto sa ilalim ng lumang patuyuan ng kopra nila Juanito. Babae at lalaki, parehong matatanda base sa balat at mga suot na damit. Nang makita ng nanay ni Juanito, ang sabi nito nakikilala niya ang kasuotan ng isa. Ayon sa kanya, yun ang matandang babaeng namamataan niya sa pamilihan na laging nakatingin sa kanila ng kanyang anak. Huli na niyang napagtanto na masama pala ang pakay nito sa kanila. Ang ginawa ng mga tao, tulad sa mga ulo, sinilaban din ang mga katawang yon sa malalim na hukay, binuhusan ng maraming gaas hanggang maabo bago tuluyang tinabunan. Pero sino nga ba ang dalawang matandang ito? May koneksyon ba sa pamilya ng mga tanyag sa ibang bansa kung saan nagtatrabaho dati si Juanito o ibang aswang lang na nakursonadahan ang bata? Ang kasagutan, base sa nakalap nilang impormasyon, malamang sa malamang lolo at lola umano ito ng dalagang nililigawan ni Juanito sa karatig bansa sapagkat nung nagbakasyon ang isa nilang kamag-anak mula sa lugar na yon,
Nabanggit nito na wala na umano silang balita sa mag-asawang tanyag at sa dalagang nililigawan ni Juanito. At base sa kwento ng matalik niyang kaibigan, nagbakasyon din umano sa mga kamag-anakan sa Pilipinas ang dalawang matandang yon kasama si Adeline. Hindi lang sila sigurado kung nakabalik ba o hindi yung pamilya na yon bago ang insidente sa bahay nila Juanito. Basta nagbakasyon daw ang tatlo sa Pilipinas. So ibig sabihin, parang may koneksyon talaga ang pangyayari na yon sa pamilya na mga lahi ng aswang. At yung dalawang sinunog, lolo at lola ng dalaga malamang. Wala rin naman kasing ibang nakaengkwentro ang binata kundi sila lang. Talagang sinundan si Juanito upang pinsalain siya o ang kanyang pamilya. Masakit nga lang kasi nagtagumpay talaga sa masamang balak. Ganun pa man, nakaganti naman sina Juanito dahil napatay din nila ang mga salot na ito. Ngunit kailanman, sabi ng pamilya, kulang pa ang buhay ng dalawang matandang aswang sa ginawa nila sa bata. Hindi sila nararapat dito at tama lang na binura sila sa mukha ng mundo sapagkat mapaminsala. Dinamay ang isang walang kamuwang-muwang na bata sa kagustuhang makuha o makapaghiganti kay Juanito. Sa huling bahagi, masakit man ay tinanggap na lamang ang nangyari. Ano pa bang magagawa huli na, di ba? Ngunit nanumpa ang pamilya nila Juanito pati mga kadugo nito. Sa oras na makakasagupa sila ng mapaminsalang aswang sa lugar, kahit anong uri pa, hindi nila palalagpasin. Tulad sa kanilang ginawa sa nahuling dalawang nilalang, sisilaban din hanggang sa maabo upang hindi na makapaminsala ng tao. Samantala, yung babae naman na si Adeline wala na silang balita. Pero sabi ng pamilya nila Juanito, hindi sila magpapakampante dahil paniguradong maghihiganti yon kasama ng iba pang kadugo. Ipaghihiganti nila ang kamatayan ng lolo at lola. At dito na po magwawakas ang kwento. Nakakapigil hiningang tagpo at karanasan sa pamilyang lahi ng mga aswang na kung tawagin ay Pinanggal. Hanggang sa muli, Nestor ng Timog Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.